in the heart of Manila, where justice is a commodity. Sino ang may gawa nito? Huwag kang makialam! This season, the darkness is deeper, when the truth is the most dangerous crime. Pebrero 1995, sa araw ng pagtatapos sa kolehiyo ng pangangasiwang pangnegosyo ng Universidad ng Pilipinas Diliman, umalingaw-ngaw sa loop ng University Theater ang isang pangalan mula sa kolehiyo ng pangangasiwang pangnegosyo, Jose Reyes. Ngunit walang sinuman ang umakyat sa entablado. Muling tinawag ang kanyang pangalan, ngunit nanatiling walang tao sa harap ng entablado. Mula sa kinaupuan ng mga manunod, mahigpit na hinawakan ng mag-asawang galing pa sa Pampanga ang kamay ng isa't isa matapos bumiyahe sakay ng unang bus pa Maynila. Pagkatapos ng seremonya, sa isang sulok sa likod ng teatro, natakpuan ng mag-asawa ang isang itim na toga na maayos na nakatupi at isang mortarboard. Siya sana ang valedictorian ng kanilang kurso, isang binatang may nakasisilaw na kinabukasan at sigurado ng papasok sa isang malaking kumpanya. Ngunit mula sa araw na iyon, tuluyan siyang naglaho sa mundo. Itinuring ng pulisya na isa lamang itong simpleng paglalayas at ang kaso ay nabaon sa ilalim ng mabunton ng papeles sa bodega. Lumipas ang 10 taon. Taksibolgang 2005, isang matandang propesor na isang buwan na lamang bago ang kanyang pagre-retiro ang kumatok sa pinto ng Quezon City Police District Station 7. Nanginginik ang kamay, may luha sa mga mata. Binigkas niya ang nasalitang 10 taon niyang kinimkim. Mayroon po akong hindi nasabi sa inyo nun. Ito ay tungkol sa isang binatang bumisita sa kanyang opisina isang gabi bago ang araw ng pagtatapos. Isang kwento tungkol sa isang ninakaw na tesis, isang binatang naglaho sa pagtatangkang protektahan ito at isang amang 10 taong nanahimik para pagtakpan ang kanyang anak. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng itim na mortarboard na naiwan sa isang bakanteng upuan 10 taon na ang nakalilipas. At ang kwento ng diplomang hindi kailanman nakarating sa tunay na may-ari. Nagsimula ang kwento noong madaling araw, NG Biyernes, Ika 24 NG Pebrero 1995, alas 4:30 NG umaga, sa terminal ng bus sa Dao, Pampanga. Ang mga ilaw na fluorescent ay tila andap-andap na parang inaantok. Kakaunti pa lamang ang mga taong nag-abang sa unang biyahe ng bus patungong Cubao. Sa gitna nila, makatabing nakaupo ang mag-asawang nasa edad 50. Sila ay si Nestor Reyes at ang kanyang asawang si Celia. Si Mang Nestor, 54 anyos, ay isang foreman sa isang pabrika sa Clark Freeport Zone kung saan halos 30 taon na siyang nagtatrabaho. Ang likod ng kanyang nga palad ay puno ng maliliit na peklat na parang sapot ng gagamba, mga marka ng mahabang panahong pagtatrabaho. Katabi niya si Aling Celia na nakasuot ng manipis na kot sa ibabaw ng kanyang bestida. Ting-herting haraw pa lang, maayos na nakasuklay ang kanyang buhok. Araw kasi ng pagtatapos ng kanilang anak. Mahal, mas mabuti sigurong sa Maynila na lang tayo bumiling bulaklak, hindi ba? Mahinang sabi ni Aling Celia. Baka malantalang kung dito pa natin bibilhin. Sige, ganun na nga ang gawin natin. Maikling sagot ni Mang Nestor habang hinahaplos ang kanyang nga tuhod. Araw ng pagtatapos ng kanilang kaisa-isang anak, si Jose o Joey para sa kanila. Sinabi nitong tatawagin siya bilang valedictorian at bago pa man siya magtapos, sigurado na ang kanyang pagpasok sa isang malaking kumpanya. Sa loob ng isang buwan, naging bukang bibig sa buong pabrika ang balitang ito. Binati siya ng kanyang mga kasamahan at binigyan pa siyang kumpanya ng 2 araw na special leave. Pumasok si Joey sa UP Diliman noong 1991 sa kursong Business Administration. Sa taong iyon, sa edad na 24, siya ay magtatapos na. Hindi may paliwanag ang pagmamalaki ng kanyang magulang.
Para sa mag-asawang nabuhay sa pagawaan sa probinsya, ang itim na toga ng kanilang kaisa-isang anak ay parang isang medalya ng karangalan na habang buhay nilang isasabit sa kanilang dibdib. Umalis ang bus mula sa daw ng alas 5:10 ng umaga. Halos 2 oras din ang biyahe patungong Maynila. Hindi nakatulog si Aling Celia sa buong biyahe. Sa ibabaw ng kanyang kandungan ay isang bayong na naglalaman ng bagong plansang polo at kurbata para sa kanyang anak. Maraming beses na nilang napag-usapan na pagkatapos ng seremonya, sabay-sabay silang kakain ng masarap na bulalo sa isang restauran malapit sa universidad. Pagpatak ng alas 9 ng umaga, narating ng mag-asawa ang Cubao. Sumakay sila ng taxi at nakarating sa UP Diliman bandang alas 9:40. Sa University Theatre po, Manong, sabi nila sa driver, "Naku, graduation po ngayon, siguradong traffic. Mas mabuting bumaba na kayo ng maga," payo ng driver. Dahil dito, bumaba sila malapit sa pangunahing gate at dahan-dahang naglakad papasok sa campus. Ang campus ng UP Diliman ay punong tao noong araw na iyon kahit Pebrero. Ramdam pa rin ang bahagyang init ng umaga sa Maynila at ang hininga ng mga nagsisipag tapos ay lumilika ng puting singaw sa ibabaw ng kanilang maitim na toga. Sa ilalim ng mga toga, maayos na nakasuot ang mga barong, bestida at Amerikana. Ang maitim na tasel ng kanilang mga mortarboard ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Mapamilyang may dalang bulaklak, makaibigang may makamera at mga kabataang naktatawanan sa ilalim ng mga puno nga akasya. Lahat sila ay tila nag-aabang sa pagdating ng kanilang sariling taksibol. Bumili sina Mang Nestor at Aling Celia ng isang buket ng bulaklak sa isang tindahan sa loob ng campus, isang halo ng dilaw na carnation at pulang rosas. Habang nagbabayad, palingalinga si Aling Celia. Umasa siyang baka nauna nang dumating ang kanyang anak para hintayin sila. Dito tayo nag-usap na makita. Darating din yon, sabi ni Mang Nestor, ngunit ang Totu, 3 araw na ang nakalipas mula nung huli silang direktang nakausap ni Joey. Noong panahong iyon, bihira pa ang mga estudyanteng may cellphone. Karamihan ay may mga beeper. Nakakausap lamang nila si Joey sa pamamagitan ng telepono sa kanyang boarding house na sinasagot ng matandang landlady. Sa huli nilang pag-usap 3 araw na ang nakalipas, malinaw ang sinabi niya. "Nay, hintayin niyo na lang po ako sa harap ng University Theatre bago mag-alas 9:30. Kukunin ko poro ng toka." Umupo ang mag-asawa sa isang bangko at naghintay. Lumipas ang alas 9:30 at maging ang alas 9:45. Nagsimula nang pumasok ang mga tao sa teatro. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Aling Celia. Sinadyang hinaan ni Mang Nestor ang kanyang boses at sinabing, "Maraming tao, baka hindi na makalabas. Pumasok na tayo. Makikita naman natin siya kapag tinawag na ang pangalan niya." Pumasok ang mag-asawa sa teatro. Umupo sila sa likurang bahagi kasama ng ibang nga magulang. Nagsimula ang seremonya ng eksaktong alas 10. Isang mensahe mula sa dekano, isang talumpati mula sa presidente ng universidad, at sinundan ng pagawad ng parangal sa mga natatanging mag-aral. Nang dumating ang oras ng pagtawag sa mga cum laude mula sa kolehiyo ng pangangasiwang pangnegosyo, kusa ng hinawakan ni Mang Nestor ang kamay ng kanyang asawa mula sa kolehiyo ng pangangasiwang pangnegosyo, Jose Reyes. Umalingaw-ngaw ang malinaw na boses mula sa mikropono. Bahagyang tumayo si Aling Celia at tumingin sa entablado. Humigpit ang hawak niya sa buket ng bulaklak, ngunit walang sinuman ang umakyat. Lumingalinga ang MC at nang walang makita, muling inilapit ang bibig sa mikropono. "Ginwang Jose Reyes," manjaring umakyat po sa entablado. Katahimikan pa rin. Nagsimula ang bulong-bulungan sa hanay ng mga graduate sa harap. May narinig silang nagtanong, "Nasaan si Joey?" at may iba namang nagkibit balikat.
Sa huli, sinabi ngang MG, tatawagin na po natin ang susunod na pangalan at nagpatuloy sa seremonya. Maputla na ang mukha ni Aling Shelia. Mahal, bakit wala si Joey? Baka nagpunta lang sa banyo at nalate. Makikita rin tayo pagkatapos nito, sabi ni Mang Nestor, ngunit naramdaman niyang nanginginig din ang sarili niyang nga kamay. Natapos ang seremonya bandang alas 11:30. Naglabasan ang mag-graduate na nakatoga. Sinalungat ng mag-asawa ang agos ng makatao, tumayo sa hagdanan ng teatro at sinuri ang bawat mukha. Lumamig na ang kanilang magakamay na may hawak na bulakla. Lumipas ang isang oras, ngunit hindi pa rin nakpakita ang kanilang anak. Unang nagsalita si Aling Shelia, pumasok ulit tayo sa loob. Baka nasa likod lang siya nakaupo at hindi nakalabas. Pumasok muli ang mag-asawa sa teatro. Dahil tapos na ang seremonya, halos wala ng tao. Naglilinis na ang staff ng mga laglak na talulot ng bulaklak at mangga programa. At dun, sa pinakasulok na bahagi malapit sa likurang pasukan, napahinto si Mang Nestor. May isang upuang kahoy dun at sa ibabaw nito, may isang bagay na maayos na nakalagay. Isang itim na toga na nakatupi ng 4 na beses. Sa ibabaw nito, isang mortarboard na ang itim na tassel ay maayos na nakalaylay sa harap. Sa pagitan ng toga at mortarboard, may isang puting papel, isang resibo para sa pag-arkila ng toga. Tila isang taong kalmado at walang anumang problema ang nag-iwan nito. Nang makita ito ni Aling Shelia, nanlambot ang kanyang natuhod at napaupo siya. Kay Joey too, alam ko. Itinuro niya ang isang maliit na sinulit sa dulong ng manggas ng toga. Noong unang taon ni Joey sa kolehiyo, hiniram niya ang toga para magpakuhang litrato at napunit ang manggas nito. Si Aling Shelia mismo ang nagtahi nito. Matagal na alaala na iyon, ngunit agad itong nakilala ng isang ina. Isang toga at mortarboard na naiwan sa likod ng bulwagan. Walang bulaklak sa ilalim nito. Dahil wala namang tatanggap. Agad na nagtungo ang mag-asawa sa opisina ng kolehiyo. Natarantang kinuha ng staff ang telepono. Ngunit kahit anong tawag sa boarding house ni Joey o sa mga kaibigan niya, hindi nila matakpuan ang binata. Bandang alas 5 ng hapon, nai-report ang pagkawala ni Joey sa QCPD Station 9. Ang humawak ng kaso ay si Detective Ricardo Aguilar. Noong taong iyon, si Detective Aguilar ay 39 na taong gulang na, isang veteranong investigador na maraming kaso ng pagkawala na ang nahawakan. Ipinatawag niya ang mag-asawa sa istasyon at mahinahong pinakinggan ang kanilang salaysay. Kinaumagahan, sinimulan niyang tanungin ang mga kaklase ni Joey, ngunit isa lang ang sinasabi ng mga kaklase niya. Kasama pa namin siya bago magsimula ang seremonya. Nagpa-picture pa kami sa likod ng teatro. Sabi niya, magbibihis lang siya saglit tapos hindi na namin siya nakita. Wala naman siyang kawe at mukhang masaya naman siya. May trabaho na, gagraduate pa. Anong ikalulungkot niya? Walang nakakalam kung bakit naglaho si Joey. Walang bakas ng away. Walang problema sa pag-ibig. Ipinakita pa nga niya sa kanyang mga magulang ang sulat ng pagtanggap mula sa kumpanyang papasukan niya noong Lunes bago iyon. Walang motibo para magpakamatay, walang dahilan para tumakas, at walang sinumang kaaway. Samantala, kumuha ngang isang kwarto ang mag-asawa sa isang mumurahing pension house sa Cubao. Kumukurap-kurap ang ilaw na fluorescent sa kwarto. Kupas na ang wallpaper at mula sa labas, maririnig ang ingay mula sa mga kalapit na kainan at tawanan ng mga estudyante. Umupo si Aling Shelia sa sahig, ipinatong ang buket ng bulaklak sa kanyang kandungan at hindi gumalaw buong gabi. Isang talulo ng dilaw na carnation ang nalaglag sa sahig. Iniwan ni Mang Nestor ang kanyang asawa at lumabas para gamitin ang payphone ng pension house.
Tinawagan niya ang kanilang mga kamag-anak sa Pampanga para ibalita ang sitwasyon at kinontak din ang mga kaibigan ni Joey nung high school. Lahat sila ay nagulat at hindi makapaniwala. 5 araw na nanatili ang mag-asawa sa pension house na iyon. Tuwing umaga, iniisa-isa nila ang nga emergency room ng nga ospital, mga presinto at mga terminal. Bawat binatang makasalubong nila ay tinititigan nilang mabuti. Sa 3 araw, hindi na makakain si Aling Celia. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang direksyon nega, investigasyon nega, pulisya. Tinanong ni Detective Aguila ang mga kaklase, ang landlady, mga profesor at maging ang pinagtrabahuhan ni Joey. Ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng krimen. Walang away, walang utang, walang dugo, walang huminging saklolo, walang testigo, walang anumang lead. Ang manakatataas sa kanya ay nagsimulang magsabi na baka mas tamang ituring ito bilang isang kaso ng paglalayas. Sa 6 na araw ng investigasyon, ipinatawag ni Detective Aguilar ang mag-asawa. Ginang-ginu, sa puntong ito po, hindi malinaw kung may krimeng naganap. Walang dugo, walang kaawe. Maraming pahiwatig na kusasiyang umalis. Irerehistro po muna natin siya bilang nawawala at ipapakalat natin ang impormasyon sa buong bansa. At patuloy po naming babantayan ang kaso. Yumuko sandali si Mang Nestor at mahinang nagtanong, sinasabi niyo po bang kusasiyang umalis? Hindi ko po sinasabing ganun. Ang ibig ko lang pong sabihin, sa puntong ito, wala kaming sapat na lead para magtalaga ng mas maraming tauhan para sa investigasyong ito. Walang imik si Aling Celia. Ang bukit ng bulaklak ay matagal nang naitapon sa basurahan ng pension house. Mahigpit lang niyang hinawakan ang kanyang panyo at dahan-dahang umiling sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Nang gabing iyon, sumakay ang mag-asawa sa bus pabalik ng Pampanga. Sa bintana ng bus, unti-unting lumayo ang mailaw ng Maynila. Ipinatong ni Aling Celia ang kanyang mukha sa salamin at ipinikit ang nga mata. Si Mang Nestor naman ay mahigpit na hawak ang isang lumang bag na kulay kape. Sa loob ng bag na iyon, maayos na nakatupi ang itim na toga at mortarboard na natakpuan nila sa bakanteng upuan sa teatro ang kaisa-isang bakas na naiwan sa huling lugar kung saan dapat naroon ang kanilang anak. Dito nagsimula ang 10 taong paghahanap ng mag-asawa para sa kanilang anak mula sa araw ng pagtatapos noong Pebrero 1995. Pakbalik sa Pampanga sa labas, tila walang nakbago sa bahay ng mag-asawa. Isa itong lumang bahay sa isang eskinita sa kanilang barangay. Nakasabit pa rin sa gate ang luma nilang pangalan at sa isang sulong bakuran, naroon pa rin ang mga rosas na inalagaan ni Aling Celia. Dapat sana ay mamumulala na ang maito pagkatapos ng tag-araw. Ngunit noong tagsibol na iyon, hindi namukatkat ng mayos ang marosas. Dahil hindi na ito nahahawakan ng mga kamay ni Aling Celia, bumalik sa trabaho si Mang Nestor kinabukasan matapos silang umuwi galing Maynila. Sinabing kanyang manager na magpahinga muna siya, ngunit tumanggi siya. Pakiramdam niya ay wala siyang magagawa kung mananatili lang siya sa bahay. Kahit na nakaupo sa harap ng makina at nag-ayos ng masinulid, madalas na napapatingin ang kanyang mata sa bintana na parabang umaasa siyang isang araw ay lalakad papasok ang kanyang anak mula sa abot tanaw. Pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa isang bilihan ng school supplies. Bumibili siya ng isang rim ng papel at toner para sa Xerox. Magpapaserox na naman po kayo. Tanong ang may-ari ng tindahan, ngunit tumatango lang si Mang Nestor. Pag-uwi sa bahay, inilalatag niya ang papel sa mesa at sinusulatan ang ilalim ng litrato ng kanyang anak. Hinahanap, Joey Reyes. Ipinanganak noong 1972, taas 5'10". Huling nakita noong 24 Pebrero
1995 sa araw ning pagtatapos sa Universidad ning Pilipinas Diliman. Anumang impormasyon, gaano man kaliit, ay malaking tulong. Pakiusap, tumawag po sa ilalim. Malaking nakasulat ang kanilang numero ng telepono sa bahay. Tuwing natatanggap niya ang kanyang sahod, hinahati niya ito sa dalawa. Ang kalahati ay para sa kanilang gastusin at ang kalahati ay para sa paghahanap sa kanyang anak. Gastos sa pagpapaserox, pamasahe sa bus, pagkain sa daan, lahat ay kinukuha mula sa perang iyon. Ang una niyang pinuntahan ay ang terminal ng bus sa Cubao at Pasay. Ipinaskil niya ang mga flyer sa mga bulletin board, sa pinto ng banyo, sa mga posteng payphone. Kapag may guwardiyang lumalapit at nagsasabing, bawal po magpaskil dito ng walang pahintulot at tinatanggal ito, tahimik lang siyang nag-aabang sa isang sulok para magdikit muli. Hindi siya nakikipagtalo. Yumuyuko lang siya at nagsasabing, pasensya na po. At kapag umalis na ang guwardiya, maingat niyang idinidikit muli ang flyer. Sunod niyang pinuntahan ang mga pantalan sa Maynila, pagkatapos ay ang mga istasyon ng tren. Tuwing weekend, sumasakay siya ng unang biyahe ng bus mula Pampanga. Ang laman ng kanyang backpack ay 500 flyer, pandikit at ilang piraso ng pandesal. Linggong gabi, babalik siya para pumasok sa pabrika Lunes ng umaga. Kapag nakikita nga kasamahan niya ang mga flyer sa kanyang bag, wala silang sinasabi, tinatapik na lang nila ang kanyang balikat. Ang kanyang paglalakbay ay umabot sa buong bansa, mula Baguio hanggang Davao, mula Cebu hanggang Iloilo. Pumupunta rin siya sa mga construction site. Nililibot niya ang malalaking proyekto sa buong bansa at idinidikit ang flyer sa mga karinderya. Hindi niyo po ba nakita ang binatang ito? Tanong niya sa mga trabahador. Mayroon nagsasabing, parang may nakita akong kamukha niya, at itinuturo ang isang malayong construction site. At sa tuwing may ganung pagkakataon, sumasakay muling ang bus si Mang Nestor sa susunod na weekend. Pagdating doon, laging hindi ang kanyang anak ang natatagpuan niya, ngunit sa pag-uwi, sa loop ng bus, isinusulat niya ang kanyang susunod na destinasyon. Samantala, unti-unting lumiliit ang mundo ni Aling Celia. Nahihirapan na siyang kahit lumabas para mamalengke. Sa halip, ginugugol niya ang halos buong araw sa kanilang bakuran. Naglalagay siyang isang maliit na upuan sa loob ng gate, tinatakpan ng kumot ang kanyang matuhot at doon nakaupo. At sa tuwing may maririnig siyang mga yapak sa eskinita, dahan-dahan siyang tatayo at hahawakan ang trangka ng pinto. Baka si Joey na yan, ngunit laging ibang tao ang nasa labas ng pinto. Ang tagahatid ng diaryo, ang taga-deliver ng gatas, ang gabata sa kabilang bahay, o isang taong naligaw. Sa bawat pagkakataon, sasabihin niya, ay pasensya na, at mahinang isasara ang pinto. Pagkatapos ay babalik siya sa kanyang upuan at tititik muli sa eskinita. Noong una, naawa ang mga kapitbahay sa kanya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unti silang lumayo. May nagsasabing kailangan yon ang kalimutan para mabuhay kayo, at may iba namang hindi na lang siya kinakausap. Dahil sa simpleng pagbanggit pa lang sa pangalan ng kanyang anak, nangangatok na ang mata ni Aling Celia. Noong taglagas ng taong iyon, nakpadala ng sulat ang mag-asawa sa isang programa sa telebisyon, isang public service program na tumutulong sa paghahanap ng mga nawawalang tao. Pumunta ang mga staff ng programa sa kanilang bahay at kinunan ang kwarto ni Joey. Sa ibabawong kanyang mesa, naroon pa rin ang draft ng kanyang thesis. Sa kanyang estante, nakahilera pa rin ang mga librong pangnegosyo na may mga salungguhit. Inera ang programa noong taglamig. Noong gabing iyon, umupo ang mag-asawa sa harap ng telebisyon at nanood. May ilang tawag silang natanggap. Karamihan ay maling impormasyon at ang ilan ay tawag lang ngang nagbibiro. Isinulat ni Mang Nestor ang bawat lead sa isang papel at tuwing weekend, pinupuntahan niya ito para kumpirmahin.
ngunit walang balita tungkol sa kanyang anak. Lumipas ang 2 taon. Noong taglamig ng 1997, isang malaking krisis ang tumama sa bansa, ang Asian Financial Crisis. Araw-araw, laman ng balita ang mga salitang bailout at IMF. Dumarami ang mga agsasarang pabrika. Hindi nakaligtas ang pabrikang tela sa Clark kung saan nagtatrabaho si Mang Nestor. Kalahati ng operasyon ay naksara at ang natitira ay binawasan ang araw ng trabaho. Malaki ang ibinaba ng sahod ni Mang Nestor. Pagkatapos ng trabaho sa pabrika, nagsimula siyang mag-deliver ng diaryo sa madaling araw. Sa kanyang edad na mahigit 50, nagbibisikleta siya sa mga eskinita, pasan ang mga diaryo. Tuwing madaling araw, nakaabang si Aling Celia sa labas ng kanilang gate. Hinihintay ang kanyang pagbabalik. Kung paano niya hinintay ang anak na hindi na bumalik, ganoon din niya hinintay ang kanyang asawa. Ngunit hindi tumigil ang pagdidikit ng mga flyer. Tuwing weekend, sumasakay pa rin ng bus si Mang Nestor. Unti-unting nagbago ang mga salita sa kanyang flyer. Noong una, nakasulat na nawala noong araw ng pagtatapos, pero sa paglipas ng panahon, ginawa niya itong nawala noong 1995. Ngayon na sa huling bahagi ng kanyang 20s. At nang lumipas pa ang mga taon, ginawa niya itong ngayon isang binatang nasa unang bahagi ng kanyang 30s. Pinalitan din niya ang litrato ng kanyang anak, gumamit ng computer program para magmukha itong mas matanda. Nagpatulong siya sa isang nakababatang kasamahan sa pabrika na marunong gumamit ng software. Sa ika-4 na taon, tagsibol ng 1,999, si Detective Cardo Aguilar ng QCPD Station 9 ay inilipat sa Maynila Police District. Bago siya umalis, personal siyang tumawag sa mag-asawa sa Pampanga. Ginang, ako po'y malilipat ng destino. Nai-endorso ko na po ng maayos ang kaso sa papalit sa akin. Kung may bagong lead, agad po naming ipapaalam sa inyo. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit may bahit ng hiya. Salamat po sa serbisyo ninyo, maikling sagot ni Mang Nestor. Pakababang ang telepono, matagal siyang nakaupo sa tabi nito. Noong taong iyon, pumunta ang mag-asawa sa Maynila para kausapin ang bagong investigador. Isang bata-batang pulis ang itinalaga. Pagupo niya, binuklat niya ang papeles. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, isinara rin niya ito. Narinig ko po ang inyong salaysay. Hindi po namin binibitawan ang kaso, pero sa totoo lang po, ang matatagal ng kaso ng paglalayas ay mahirap nang umusad kung walang bagong lead. Tatawagan po namin kayo agad kung may magandang balita. Walang sinabi si Aling Celia. Kinuha lang niya ang isang lumang litrato ng kanyang anak mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilagay sa harap ng investigador. Isang litrato ni Joey noong 5 taong gulang siya, nakangiti habang karga ng kanyang ina. Mula noon, ang folder ng kaso ni Joey ay ibinalik sa pinakailalim ng bodega ng istasyon ng pulis. Dumating ang bagong milenyo. Lumipas ang 2001, 2002. Naging pangkaraniwan na ang mga cellphone at unti-unting naglaho ang mga payphone sa mga kalsada. Huli nang bumili si Mang Nestor ng cellphone para mas mabilis niyang masagot ang mga tawag kung sakaling may lead. Hindi gumamit si Aling Celia ng cellphone. Nanatili siyang malapit sa telepono ng kanilang bahay. Dahil baka isang araw, ang kanyang anak mismo ang tumawag. Noong Marso 2001, nagbukas ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ilang sandali matapos itong magbukas, pumunta si Mang Nestor sa Manila dahil halos lahat ng dumarating mula sa ibang bansa ay doon na dumadaan. Naniwala siyang kung nasa ibang bansa si Joey at uwi, iyon ang una nitong dadaanan. Umupo siya sa lobby ng airport at matagal na pinakmasdan ang ngamuka ng mga dumaraan. Sa tuwing may dumaang binatang kamukha ng kanyang anak, kumakabog ang kanyang dibdib. Laging ibang tao, ngunit nanatili siya sa kanyang pwesto.
Noong tegaraw ng 2002, napuno ng pulang kulay ang mga kalsada, World Cup. Nagtipon ang mga tao sa mga plaza at sumigaw at umalingaw-ngaw sa mga eskinita ang sigaw ng Pilipinas. Ngunit tahimik ang lumang bahay sa Pampanga. Hindi binuksan ng mag-asawa ang kanilang telebisyon. Binuksan lang ni Aling Celia ang bintana at matagal na pinakinggan ang nasigawan sa labas. Pabulong niyang sinabi, sana kasama ng mga taong, yan ang Joey natin. Walang may sagot si Mang Nestor. Noong taglagas na iyon, unang na-hospital si Aling Celia, sabi ng doktor, Ginang, masyado na po kayong nanghina, may problema na po sa blood pressure ninyo at nahihirapan na rin ang puso ninyo. Kailangan ninyong kumain ng marami at gumalaw-galaw. Tumango si Aling Celia, ngunit hindi bumalik ang kanyang gana sa pagkain. Araw-araw, nagluluto ng lugaw si Mang Nestor at dinadala sa ospital. Kapag kumakain ang kanyang asawa kahit isang kutsara, lumiliwanag ang kanyang mukha. Kapag hindi, tahimik niyang dinadala ang mangkok sa labas ng kwarto at tumatayo sa pasilyo. At noong 2004, ikasiyam na taon ng pakawala. Nung taksibol na iyon, dumalaw ang kuya ni Mang Nestor sa kanilang bahay. Nestor, may sasabihin sana ako sayong mahirap sabihin. Tumingin lang si Mang Nestor sa kanyang kuya at tahimik na nagsalin ng tsaa. Matagal na tinitigan ng kanyang kuya ang tasa bago maingat na nagsalita. Panahon na siguro para kumuha tayo ng presumptive death certificate at magalay na lang tayo sa kanya. Alam mo naman ang kalagayan ni Celia, hindi ba? Kung ganito'y babalik man si Joey, baka wala na ang nanay niya. Kailangan mong maglagay ng katapusan sa harap ng mga ninuno para matahimik na rin si Celia. Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Nasa kusina si Aling Celia at narinig ang lahat. Ibinalik niya ang takure at napaupo. Tahimik na tumulo ang kanyang ngaluha, ngunit hindi niya ito inilabas. Sa wakas, nagsalita si Mang Nestor, Kuya, wala kaming ebidensya na buhay ang Joey namin. Pero wala rin kaming ebidensya na patay na siya. Hindi pa namin kayang ilibing ang anak namin. Pasensya na po, kuya. Hindi na nakapagsalita pa ang kanyang kuya. Tumayo na lang siya, tinapik ang balikat ng kapatid at umalis. Nang gabing iyon, pumasok si Aling Celia sa kwarto ni Joey. Ang kwarto ay nanatiling ganun sa loob ng 9 na taon. Ang magamit sa pagsulat sa mesa, ang kumot sa kama, ang mga postcard at litratong nakadikit sa pader lahat ay nasa dati nilang lugar. Umupo si Aling Celia sa upuan ng kanyang anak at binuklat ang isang lumang yearbook. Sa pagitan ng mapahina, may isang maliit na papel na may sulat kamay ni Joey nung high school siya. Nay, magiging mabuting tao po ako para masuklian ko ang lahat ng paghihirap ninyo. Matagal niyang tinitigan ang linyang iyon. Dahan-dahang nanginig ang kanyang nga balikat. Noong taglamig ng taong iyon, muling na ospital si Aling Celia. Sa pagkakataong ito, inabot ng 2 buwan bago siya nakalabas. Halos hindi na nakapasok sa pabrika si Mang Nestor at hindi na rin siya nakapadikit ng mga flyer. Nakapulang siya sa tabing ng bintana ng ospital. Hawak ang isang natirang flyer mula sa kanyang paglalakbay. Ang mukha ng kanyang anak sa flyer ay halos 10 taon nang hindi nagbabago. Sa arawng paglabas niya sa ospital, hinawakan ni Aling Celia ang braso ng kanyang asawa at mahinang sinabi, Mahal, gusto ko lang makita ulit ang mukha ni Joey kahit isang beses lang, buhay man o hindi. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Walang masabi si Mang Nestor. At sa huling gabi ng taglamig na iyon, sa maliit na bahay sa Pampanga, nanatiling bukas ang ilaw buong gabi. Kinuha ni Mang Nestor ang itim na toga mula sa lumang bag na dinala niya mula sa Maynila 10 taon na ang nakalipas. Ang toga, kasama ang mortarboard, ay nanatiling maayos. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa toga at matagal na nakaupo ng walang imik. Ganito lumipas ang 10 taon.
Ngunit hindi pa alam ngang mag-asawa na sa susunod na tagsibol sa isang lumang opisina sa Maynila. Isang matandang propesor ang sa wakas ay bibikasin na ang nasalitang matagal na niyang kinimkim. Abril 2005, sa campus ng UP Diliman namumukatkad ang mga punong nara. Sa ikapat na palapag ng gusali ng kolehiyo ng pangangasiwang pangnegosyo, sa pinakadulong opisina may nakasabit na lumang plaque, Dr. Antonio de la Torre. Ito ang opisina ng isang propesor na halos 30 taon nang naglilingkod. Sa taong iyon, si Dr. de la Torre ay 65 taong gulang na. Dapat ay sa Pebrero pa ang kanyang pagre-retiro. Ngunit hiniling ng universidad na magturo siya ng isang huling semestre, kaya't sa huling linggo ng Mayo gaganapin ang kanyang seremonya ng pagre-retiro. Iyon na ang kanyang huling semestre. Noong araw na iyon, inaayos ni Dr. de la Torre ang kanyang mga bookshelf. Nakalat sa sahig ang mga libro at papel na naipon sa loob ng 30 taon. Mathesis ng kanyang mga estudyante, makopya ng jurnal, matala sa pagtuturo sa gitna ng maito, may mga lumang imbitasyon sa kasal at mga lumang papeles. Isa-isa niyang pinunasan ang alikabok sa mga libro. Pinipili kung alin ang itatapon at kung alin ang itatago. Hanggang sa umabot ang kanyang kamay sa isang lumang kahon ng dokumento sa pinakailalim na estante. Nakalinlangan si Dr. de la Torre na kunin ito. Ang kahon ay tinalilang ng goma, ngunit halos 10 taon na niya itong hindi binubuksan. Lumuhod siya, kinuha ang kahon at ipinatong sa kanyang mesa. Nang tanggalin niya ang goma, lumabas ang mga naninilaw na papel. Sa ibabaw, isang undergraduate thesis na isinumaite noong Pebrero 1995. Isang empirikal na pag-aaral sa pagbabago ng istruktura ng kapital sa mga small and medium enterprises sa Pilipinas. May akda, Jose Reyes. Sa cover page, naroon pa rin ang marka ng pulang panulat ni Dr. de la Torre. Interesante ang posibleng aplikasyon ng modelong ito, pag-aralan pang mabuti. Ito ang mismong komento niya sa draft 1 taon na ang nakalipas. Sa ilalim nito, ang kanyang ebalwasyon noong isinumite ang pinal na thesis, higit pa sa antas ng isang undergraduate. Maaring hikayatin na magpatuloy sa graduate school. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Dr. de la Torre. Kinuha niya ang pangalawang tumpo ng papel mula sa kahon. Ito ay ibang thesis. Pamagat, pagsusuri sa mga salik na nakakaapekto sa istruktura ng kapital ng mga SME sa Pilipinas. Mayagda, Miguel de la Torre. Nakasulat din ang pangalan niya bilang tagapayo, ang pangalan ng journal at ang petsa, Taglagas 1994. Ito ang kanyang anak. Inilatak ni Dr. de la Torre ang 2 thesis sa kanyang mesa. Ito ang 2 papel na 10 taon niyang iniwasang pagkumparahin. Inayos niya ang kanyang salamin at sinimulang basahin ang 2 manuskrito, pahina sa pahina. Ang paksa, ang nga tanong sa pananaliksik, ang nga variable na ginamit, ang istrukturang modelo, maging ang masimbolong ginamit sa mga formula halos makapareho ang balangkas. Ang pagkakaiba lang, ang datos na ginamit sa thesis ng kanyang anak ay mas mahaba ng 1 taon kaysa sa draft ni Jose. Matagal siyang nakaupo roon. Sa labas ng bintana, nalalagas na ang mga bulaklak. Dahan-dahang inalis ni Dr. de la Torre ang kanyang salamin, ipinatong sa mesa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at kinuha ang telepono. Ngunit bago pa niya may dial ang numero, ibinaba niya ito. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang papel mula sa kanyang drawer. Nakasulat doon ang pangalan ng isang investigador na isinulat niya. 10 taon na ang nakalipas. QCPD Station 9, Homicide Division, Detective Ricardo Cardo Aguilar. Kinuha niya ang kanyang coat. Inilagay niya ang 2 thesis at ilang lumang notebook sa kanyang briefcase. Isinara niya ang pintong kanyang opisina.
at habang papalabas, huli niyang tiningnan ang plaque sa pinto. Halos 30 taon siyang nakturo sa ilalim ng pangalang iyon. Tinitigan niya ito ng diretso pagkatapos ay dahan-dahang bumaba sa hagdan. Isang hapon ng Abril 2005, nakatayo si Dr. De La Torre sa harap ng QCPD Station 9. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng desk officer. Huminga muna ng malalim si Dr. De La Torre. Gusto ko po sanang makausap ang investigador na humawak sa kaso ng isang estudyanteng nawala sa araw ng pagtatapos sa UP, Diliman noong Pebrero 1995. Nag-alinlangan ang officer, isang kaso mula 10 taon na ang nakalipas. Kakaunti na lang ang makakaalala sa pangalang iyon. May tinanong ang officer sa kanyang katabi na pagkatapos ay tumawag sa telepono. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaki ang lumabas mula sa dulo NG Pasillo. Sa edad na 40 siyam, siya na ang GPNG Homicide Division, si Ricardo Cardo Aguilar. Si Detective Aguilar ay bumalik sa Station 9 noong 2002 matapos ang ilang taon sa Maynila. Bumalik siya sa lugar kung saan siya unang nagsimula. Nang makita si Dr. De La Torre, saglit na napainto si Aguilar. Kayo po ba si Dr. Antonio De La Torre? Maingat na yumuko ang profesor. Naalala niyo po ako. Minsan po tayong nakita 10 taon na ang nakalipas nang mag-imbestiga ako sa kolehiyo ninyo. Marami po kayong naikwento tungkol sa mga estudyante noon. Dinala ni Aguilar si Dr. De La Torre sa isang silid, isang simpleng kwarto na may mesa at 2 upuan. Sa pader, nakapaskil ang mga litrato ng mga most wanted. Umupo si Dr. De La Torre. Hawak ang kanyang briefcase sa kanyang kandungan. Umupo si Aguilar sa tapat niya at mahinang nagtanong, ano po ang nais ninyong sabihin? Matagal bago nakapagsalita si Dr. De La Torre. Humingi siya ng isang basong tubig at pagkatapos uminom, nagsimula siyang magsalita. Mayroon po akong hindi nasabi sa inyo noon. Kinuha ni Aguilar ang kanyang kwaderno. Tinitigan itong profesor, huminga ng malalim at nagpatuloy. Gabi ng ika-23 ng Pebrero 1995, bisperas ng graduation. Gabi na ako sa opisina, inaayos ang magrado ng mga estudyante. Bandang alas 9, may kumatok. Pagbukas ko, nandun si Ginong Jose Reyes. Nanginig ang boses ng profesor. Mukhang tensyonado si Jose, pero hindi siya natitinag. Nang paupuin ko siya, kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang 2 tumpok ng papel. Ang isa ay ang draft ng kanyang thesis na isinumite niya sa akin 1 taon na ang nakalipas. Ang isa naman ay isang journal article na isinulat ng ibang tao. Huminto ang dulo ng panulat ni Aguilar. Ang may akta ng journal article na iyon ay ang anak ko, si Miguel De La Torre. Ang kaisa-isa kong anak na kakatapos lang ng kanyang Masters sa Business Administration. Katahimikan ang bumalot sa silid. Yumuko si Dr. De La Torre, kinuha ang 2 manuskrito mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Sinabi ni Jose na halos magkapareho ang research model ng 2 papel. Ang mga variables, ang methodology, maging ang mga simbolo. Sinabi niyang lumabas ang journal article ng anak ko ilang buwan pagkatapos niyang isumite ang kanyang draft. Sinabi ni Jose na hindi ito nakataon lang. Ipinikit ni Dr. De La Torre ang kanyang nga mata at inalala ang boses ng binatang iyon. Sir, hindi po ako naparito para gumawa ng gulo. Pumunta po ako sa inyo dahil naktitiwala ako sa inyo. Pagkatapos pong graduation bukas, dadalhin ko po sa inyo ang aking research notes, ang orihinal na datos at ang computer files na ginamit ko. Bukas, bibigyan ko po kayo ng matibay na ebidensya. Pagkatapos po nun, kayo na po ang bahalang humusga bilang isang akademiko. Tinitigan lang ni Aguilar si Dr. De La Torre. Tahimik na umalis si Jose.
Nung gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hindi ako makapaniwala. Gusto kong maniwala na hindi magagawa ng anak ko ang ganong bagay. Ako rin ang nakpayo sa kanya sa ilang bahagi ng kanyang papel. Pero alam kong mag-isa niyang ginawa ang pagsusuri at pagsusulat. Hindi ako umuwi noong gabing iyon. Hinintay kong mag-umaga sa sofa naking opisina. Nanginig ang kamay ng propesor. Kinabukasan, pumunta ako sa graduation. Obligasyon ko bilang propesor. Nagsimula ang seremonya, dumating ang oras ng pagtawag sa mga cum laude. At umalingaw-ngaw ang pangalang Jose Reyes, pero walang umakyat sa entablado. Naging manipis ang kanyang boses. Nang muli siyang tawagin, gumuho ang mundo ko. Sa sandaling iyon, alam kong may mali, isang malaking pagkakamali. Mahinang naktanong si Aguilar. Sir, bakit po hindi ninyo sinabi sa amin agad nun? Itinaas ni Dr. De La Torre ang kanyang ulo at tinitigan si Aguilar. May namumuong luha sa kanyang nga mata. Nang gabing iyon, umuwi ako at tinawag ang anak ko sa kanyang kwarto. Sinabi kong hindi nagbakita si Jose sa graduation. At sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Jose sa akin nung nakaraang gabi. Tinanong ko siya, nakausap mo ba si Jose kanina? Sumagot siya na nakita lang sila saglit sa universidad. Pero habang sinasabi niya iyon, hindi niya ako matingnan sa mata. Nung sandaling iyon, nagduda ako. Pero hindi ko kayang isuplong ang sarili kong anak dahil lang sa hinala. Wala akong ebidensya. Salita lang ni Jose ang meron ako. At ang ebidensyang susuporta sa sinabi niya ay dapat niyang dalhin kinabukasan, pero naglaho siya. Detective, naging duwag po ako. Kung nagsalita ako, masisira ang buong academic community at masisira rin ang kinabukasan ng anak ko. Matagal naming pinag-usapan ng asawa ko, pero sa huli, pinili naming manahimik. Huminto sandali si Dr. De La Torre. Sinimulan kong obserbahan ng tahimik ang anak ko. Pagkatapos nun, umalis siya sa akademya at pumasok sa isang kumpanya. Ilang taon ang lumipas, nagtayo siyang sarili niyang kumpanya. Sa labas, mukha siyang matagumpay, pero hindi na niya binanggit kailanman ang tungkol sa thesis na iyon. Ang katahimikan na iyon ang 10 taong pumatay sa akin. Huminga siya ng malalim. At ngayong taon, habang nagayos ako ng gamit para sa aking pagre-retiro, muli kong kinuha ang draft ni Jose. Ipinatong ko ito sa tabing thesis ng anak ko at binasa. May kakaiba. Mas malinaw sa akin ngayon kaysa 10 taon na ang nakalipas na ang 2 papel ay galing sa iisang balangkas. At ilang linggo na ang nakalipas, nakataong napanood ko ang isang replay ng isang programa sa TV, isang public service program na ipinalabas ilang taon na ang nakalipas. Sa screen, may isang matandang mag-asawa. Hanapin niyo po ang aming Joey, ang kanyang ama at ina. Dahan-dahang tumulo ang luha mula sa kanyang mata. Habang buhay akong nagturo ng business, lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, numbers don't lie. Pero ako mismo, 10 taong nabuhay sa isang kasinungalingan. Kung 1 buwan bago ang aking pagre-retiro, ay hindi ko pa rin ito sasabihin. Kailangan kong bawiin lahat ng itinuro ko sa mga estudyante ko sa loob ng 30 taon. Yumuko siya. Detective, pinaghihinalaan ko po ang sarili kong anak. Pero hanggang ngayon, umasa pa rin akong mali ang hinala ko. Ngunit hindi ko na kayang mag-isa na hanapin ang katotohanan. Pakiusap, alamin ninyo ang hindi ko kayang alamin. Matagal na natahimik ang silid. Dahan-dahang ibinaba ni Aguilar ang kanyang tingin mula sa kwaderno. Tinitigan niya ang 2 thesis at mga notebook na inilatag ng propesor. Pagkatapos, tumayo siya at sumilip sa labas. Ang sikat nenge araw nenge Abril ay tumatama sa hardin nenge istasyon. Nang muling umupo si Aguilar,
Iba na ang kanyang tingin dahil malinaw na bumalik sa kanyang isipan ang mukha ng mag-asawang galing Pampanga na naksiksikan sa isang maliit na kwarto ng pension house 10 taon na ang nakalipas. At dahil may isang linya sa kanyang ulat na hindi niya natapos nun, walang ebidensya ng krimen, itinuring na paglalayas. Ang isang linyang iyon saan nga ba ito nabaon sa lupeng 10 taon? Isinara ni Aguilar ang kanyang kwaderno at mahinang nagsalita kay Dr. De La Torre, "Sir, kukunin po namin ang opisyal na salaysay ninyo ngayon at ang kasong ito, simula ngayong araw, ay bubuksan naming muli." Hindi itinaas ni Dr. De La Torre ang kanyang ulo. Huminga lang siya ng malalim. Nang hapong iyon, sa bulletin board ng Homicide Division ng QCPD, isang lumang numero ng kaso ang muling isinulat sa isang papel. At sa ibabaw nito, idinagdag ni Hepe Aguilar ang isang linya gamit ang isang makapal na panulat. Muling buksan ang investigasyon. Biktima, Jose Reyes. Ang mapapeles na 10 taong nabaon sa bodega ay muling nasinagan ng araw. Kinabukasan ng pag-amin ni Dr. De La Torre, isang tahimik na tensyon ang bumalot sa meeting room ng Homicide Division. Inilatak ni Hepe Aguilar sa mesa ang lumang folder ng kaso, ang 2 thesis at ang mga research notes. 2 batang investigador ang tahimik na nakbasa ng mga dokumento. "Hepe, sigurado po bang sakop pa itong statute of limitations?" Tanong ng isang investigador. Nung panahong iyon, ang statute of limitations para sa murder ay 15 taon. Tumango si Aguilar. Ang basehan ay Pebrero 1995. Mayroon pa tayong halos 5 taon. Hindi mahaba, pero hindi rin imposibleng tapusin. Inilatag ni Aguilar ang isang mapa ng Upa Diliman. Una, ang boarding house ni Jose. Nasa record ang address. Kung nandun pa, kausapin ang may-ari. Pangalawa, ang listahan ng makaklas, lalo na ang mga malapit sa kanya. Kausapin ulit isa-isa. Pangatlo, ang editorial office ng journal kung saan nalathala ang tesis ni Miguel de la Torre. Kailangan nating makuha ang petsa kung kailan isinumite ang orihinal na manuskrito. Pangapat, ang kasalukuyang kilos ni Miguel, obserbahan ng tahimik. Siya ang huli nating kakausapin. Maliwanag, tumango ang 2 investigador. At panatilihing confidential ang investigasyong ito. Huwag nating bigyan ng pagkakataon si Miguel de la Torre na maghanda. Lalo na, iwasan ang media. Nang hapong iyon, nagtungo si Aguilar at isang investigador sa Up Village. Ang boarding house kung saan tumira si Jose 10 taon na ang nakalipas ay isang lumang 2 palapag na bahay sa isang eskinita. Isang matandang kuba ang nagbukas ng pinto. Mahigit 80 anyos na siya. Sino po sila? Magandang hapon po, Lola. Mula po kami sa QCPD. Natatandaan niyo pa po ba si Ginoong Jose Reyes na tumira rito 10 taon na ang nakalipas? Nanginig ang mamatang ng matanda. Tumango siya. Si Sir Joey, paano ko siya makakalimutan? Pasok kayo. Si Sir Joey ang pinakatahimik at pinakamatalinong estudyante na tumira rito, sabing matanda. Laging bukas ang ilaw sa kwarto niya hanggang gabi at laging bumabati sa akin tuwing umaga. Naktaka ako nang hindi siya umuwi nung gabing graduation niya. Tapos, dumating ang mga pulis kinabukasan. Nagulat ako. Dumating ang mga magulang niya, tiningnan ang kwarto at kinuha ang ilang gamit. Pero hindi nila kinuha lahat. Yung mga mabibigat na libro at notebook, iniwan nila. Sabi ni tatay niya, baka po bumalik pa siya. Pakitago na lang po muna hanggang sa araw na yon. Kaya't itinago ko ang magamit niya sa isang maliit na kwarto sa itaas. Lumipas ang 1 taon, 2, 3, hanggang 10. Hindi ko na pinaupahan ang kwartong yon. Paminsan-minsan, umaakyat ako para punasan ang alikabok. Nanikip ang dibdib ni Aguilar.
Lola, maaari po ba naming makita ang magagamit na iyon? Tumango ang matanda at dahan-dahang tumayo. Ang maliit na kwarto sa itaas ay parang isang lugar kung saan huminto ang oras. Ang kalendaryo sa pader ay nakatigil pa rin sa Pebrero 1995. Sa ilalim ng mesa, may isang lumang kahon na karton. Ito ang magamit ni Sir Joey, sabing matanda. Maingat na binuksan ni Aguilar ang kahon. Sa loob, may mga notebook at isang floppy disk na nakabalot sa plastik. 3 makakapal na notebook at isang floppy disk. Binuklat ng kasama niyang investigador ang isang notebook. Sa unang pahina nakasulat, Ika-26 Marso 1994. Plano para sa thesis. Tagapayo, Dr. Antonio de la Torre. Paksa, empirikal na pagsusuri sa istruktura ng kapital ng mga SME. Sa ilalim nito, sunod-sunod ang matala. Ang notebook ay naglalaman ng detalyadong pagunlat ng pananaliksik ni Jose mula taksibol hanggang Disyembre 1994. Hindi nata ito dapat tingnan dito, sabi ni Aguilar. Ipadala agad ito sa Crime Lab para sa document analysis. At ang disket sa Cybercrime Division. Kailangan nating kumilos ngayon. Nagpasalamat sila sa matanda. Detective, ano po bang nangyari kay Sir Joey? Tanong ng matanda. Lola, hindi pa po kami makapagsabing ang anuman. Pero sisiguraduhin po naming malalaman ang katotohanan at ipaparating po namin sa mga magulang niya ang ginawa ninyong pag-ingat sa mga gamit niya sa loob ng 10 taon. Pinunasan ng matanda ang kanyang nga mata. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa floppy disk. Sa loob, may 7 dokumento. Ang petsa ng pagkakagawa sa pinakamahalagang file ay ika-11 nging Oktubre 1994. Ang laman nito ay ang draft NG thesis ni Jose, kumpleto sa modelo at pagsusuri. Ikinumpara ito NG Cybercrime Unit sa journal article ni Miguel de la Torre. Ang modelo NG dalawang pegi araw ay halos magatulad. Ang pagkakaiba lang, dinakdagan ng datos ni Miguel ang parehong modelo at binago ang ilang pangungusap. Kinumpirma ng journal na ang manuskrito ni Miguel ay isinumite noong huling linggo ng Oktubre 1994. Ang file ni Jose ay nilikha noong ika-11 ng Oktubre. Ang resulta ng handwriting analysis sa mga notebook ay lumabas din ito ay tugma sa sulat kamay ni Jose. Ang petsa ng paggawa ay nauna kay Jose, pero ang petsa ng pagsusumite ay nauna kay Miguel, sabi ng isang investigador. Kung totoo ito, ang research ni Jose ay napunta kay Miguel. Nalaman lang ito ni Jose nang makita niya ang journal at dinala niya ang ebidensya kay Dr. De La Torre sa bisperas ng graduation. Tumayo si Aguilar. Sige, kung ganun, kailangan nating balikan ang umaga ng graduation. Nakuha ang listahan ng mga kaklase. Karamihan ay kalat na sa buong bansa. Ngunit ang isa sa 3 pinakamalapit na kaibigan ni Jose, si Ian Suarez, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. Kinapanayam siya NG isang investigador. Mula po sa pulisya, tanong ni Ian, tungkol po ba ito kay Joey? Muli po naming binubuksan ang kaso. Alam kong maraming beses na kayong na-interview noon, pero may ilang bagay lang kaming gustong linawin. Sa totoo lang po, may isang bagay na matagal nang bumabagabag sa akin, sabi ni Ian. Noon, inisip kong walang kwenta, pero sa paglipas ng mataon, hindi ito mawala sa isip ko. Pakisabi po sa amin. Umaga pong graduation. Mag-1 oras bago magsimula, nakita kami ni Joey. May kasama pa kaming ibang kaibigan. Masaya kami noon. Pero mga 20 minuto bago magsimula, may lumapit sa aming isang senior. Taga-graduate school siya. Lumapit siya kay Joey at sinabing, Joey, sandali lang, tungkol sa tatay ko. Tapos dinala niya si Joey sa likod ng teatro. Uminto ang panulat NG Investigador. Naalala niyo pa po ba ang panggalan NG Senior na iyon?
Malinaw na sinabi ni Ian, si Kuya Miguel de la Torre po, ang anak ni Dr. Antonio de la Torre. Nanlamig ang investigador at bumalik po ba si Jose? Hindi na po. Nahintay ako pero hindi na siya bumalik. Kaya pumasok na ako sa loob. Nagulat ako nang tawagin ang pangalan niya. Nung una, akala ko nag-CR lang siya. Pagkatapos ng seremonya, hinanap ko siya. Pero wala na, hindi niyo po ito sinabi sa pulisya nun. Yumuko si Ian. Nun po kasi, hindi ko inisip na malaking bagay yon. Sabi niya tungkol sa tatay ko, kaya inisip kong may pinag-usapan lang sila ni Dr. de la Torre. Ilang taon ang lumipas bago ko naisip na kakaiba. Na si Kuya Miguel ang huling taong kasama niya, pero matagal na ang kaso nun, kaya inisip kong wala nang may tutulong kung sasabihin ko pa. Pasensya na po, sana sinabi ko nun. Sapat na po ang tulong ng sinabi ninyo ngayon, sabi ng investigador. Nang gabing iyon, sa harap ni Hepe Aguilar, nakalatag ang profile ni Miguel de la Torre, edad 37, nakatira sa isang subdivision sa Makati, may asawa, 2 anak. Noong 2002, itinatag niya ang sarili niyang kumpanya ng IT, ang Anlaya Tech Solutions, na ngayon ay may daan-daang empleyado at bilyon-bilyong kita. Simula ngayon, sabi ni Aguilar sa kanyang matauhan, obserbahan ninyo ng tahimik ang Anlaya Tech, ang kanyang magalaw, financial records, mga dating connection, huwag kayong mag-iwan ng bakas. At huwag ninyong gagalawin si Miguel. Naglalatag pa lang tayong bakod, hindi pang bitag. Isang bagong linya ang idinagdag sa papel na nakapaskil sa pader. Person of interest, Miguel de la Torre. Lunes, 9 Mayo 2005. Sa basement parking ng isang gusali sa Makati, bumaba si Miguel de la Torre mula sa kanyang itim na sasakyan. Papunta na sana siya sa elevator ng 2 lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya. Sina Hepe Aguilar at isang investigador. Ginoong Miguel de la Torre, mula po kami sa QCPD. May ilang katanungan lang po kami tungkol sa pagkawala ni Ginoong Jose Reyes noong Pebrero 1995. Pwede po ba kayong sumama sa amin? Halos hindi nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Tiningnan niya ang kanyang relo at mahinahong sumagot, "Sige, tatawagan ko lang ang abogado ko." Sa loob ngang sasakyan ng pulis, sobrang tahimik niya, walang bakas ngang kaba o pag-aalala. Naramdaman ni Aguilar na ang kahinahunan na iyon ay isang depensang binuo sa loob ngang 10 taon. Nagsimula ang interrogasyon sa QCPD. Ginong de la Torre, naalala niyo po ba ang araw ng graduasyon sa UP nung 24 ng Pebrero 1995? Naalala ko, dumaan ako sa universidad. Nakita niyo po ba si Jose Reyes noong araw na yon? Baka nakita ko ang mukha niya. Pero wala akong natatandang nakausap ko siya. Sigurado po kayo? Oh. Inilatag ni Aguilar ang unang ebidensya, ang 3 notebook ni Jose. Ito po ang research notes ni Jose Reyes. Kinumpirma ng crime lab na sulat kamay niya ito. Dito nakasulat ang buong modelo ng kanyang tesis. Sumunod, inilabas niya ang floppy disk. Ito po ang diskete na iniwan ni Jose. Ang file sa loob ay nilikha noong 11 Oktubre 1994. Ang laman nito ay ang parehong modelo na nasa notebook. At bilang impormasyon, ang tesis ninyo na nalathala sa isang journal ay isinumite noong 24 ng Oktubre 1994. Mas maaga ang 11 ng Oktubre kaysa sa 24. Ito po ay katotohanan, hindi interpretasyon, katahimikan. Sumingit ang abogado, ang mga sinasabi ninyo ay maaring issue sa akademya pero hindi ito patunay sa isang kasong kriminal. Tama po kayo, sabi ni Aguilar, kaya't ipapakita ko ang pangatlo. Ito ang sinumpaang salaysay ni Ian Suarez. Binasa ni Aguilar ang bahagi kung saan sinabing si Miguel ang huling taong nag-ayang umalis kay Jose. Hindi nagsalita si Miguel.
At ngayon ang panghuli, sabi ni Aguilar, inilabas niya ang ika-4 na ebidensya, ang sinumpaang salaysay ni Dr. Antonio de la Torre. Sa unang pagkakataon, kitang-kita ang pagkabigla sa mga mata ni Miguel. Pumunta po ang ama ninyo sa amin noong nakaraang buwan. Isinalaysay niya ang lahat ang pagbisita ni Jose sa kanya, ang pag-amin ni Jose na ipaglalaban niya ang kanyang tesis at ang pag-iwas ninyo ng tingin ng tanungin kayo ng inyong ama. Ang tanging maririnig sa silid ay ang ugong ng aircon. Dahan-dahang bumaksak ang mga balikat ni Miguel. Ang tatay ko mismo ang nagsabi, opo, bago siya magretiro, sinabi niyang hindi na niya kayang manahimik. Nang gabing iyon, tumanggi si Miguel na umalis sa interrogation room. Kinabukasan, hapon, nagsimula siyang magsalita. Sasabihin ko na po ang lahat. Ayon kay Miguel, kinausap niya si Jose sa umaga ng graduation. Dinala niya ito sa isang abandonadong construction site sa likod ng campus. Nagmakaawa siya na huwag nang ituloy ang reklamo. Sinabi ko, kakanselahin ko ang publication. Aminin ko ang pagkakamali, gagawin ko ang lahat. Huwag lang niya akong ireklamo, pero umiling si Jose. Kuya, hindi ito tungkol sa pera o kahihiyan. Tungkol ito sa integridad ng isang mananaliksik. Hindi ko kayang pumasok sa lipunan na ninakawan ng aking gawa. Sabi niya, isusumita niya ang ebidensya sa umaga. Nang marinig ko yon, nagdilim ang paningin ko. Nagpumiglas kami. May nakita akong isang piraso en kahoy mula sa construction. Ang sumunod na nangyari, hindi ko sinasadya, pero hindi ko nakontrol ang sarili ko. Pinaloko siya. Tumumba siya at tumama ang ulo sa semento. Hindi na siya gumalaw. At sa sandaling iyon, naisip kong kailangan kong itago ang nangyari. Inamin ni Miguel na ibinaon niya ang katawan ni Jose sa isang hukay sa construction site. Pagkatapos, umuwi siya na parang walang nangyari. Sa loob ng 10 taon, ipinagdasal kong huwag sanang ituloy ang construction dun. At hindi nga, inisip kong swerte ako. Ngayon ko lang naintindihan na ang swerte na iyon ang patunay na hindi na ako tao. Kinabukasan, naktungo ang mga investigador sa lugar na itinuro ni Miguel. At doon, natakpuan nila ang mga buto ng isang tao. May malinaw na marka ng pagkapalo sa bungo. Ang DNA test ay nakumpirma. Ang mga labi ay kay Jose Reyes. Inaresto si Miguel de la Torre sa kasong murder. Ang statute of limitations ay hanggang Pebrero 2010. Ang pagsisiyasat ay nagsimula noong Mayo 2005. May sapat pang panahon. Sa araw na inaresto si Miguel, nakatayo si Dr. Antonio de la Torre sa pasilyo ng QCPD. Lumapit si Hepe Aguilar. Hepe, salamat po, sabi ngang propesor. Kung nagsalita lang ako ng mas maga, hindi sana naghintay ngang 10 taon ang nga magulang na iyon, ang anak ko at ang anak nila. Hindi sana ganito ang sinapit. Kahihiyan ko ito. Ang parusa para sa anak ko ay para sa kanya. Ang kahihiyan na dapat kong pasanin ay para sa akin. Yumuko ng malalim ang propesor. Ilang araw ang lumipas. Ang mga labi ni Jose ay ibinalik sa kanilang bahay sa Pampanga. Naglagay si Mang Nestor ng isang puting bulaklak sa ilalim ng puno ng rosas sa kanilang bakuran. Sa taong iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, namulaklak muli ang narosas. Sa harap ng kabaong, umupo si Aling Celia. Sa loob ng 10 taon, hindi opisyal na nawala ang kanyang anak. Lagi siyang naghihintay. Ngayon, sa pagtatapos ng paghihintay na iyon, isang litrato ng isang binatang nakangiti ang nakatitik sa kanya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang litrato at sa unang pagkakataon, isang mahinang iyak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Lumakas ito ng lumakas. Sa loob ng 10 taon,
Hindi siya umiyak ng malakas dahil ang pag-iyak ay pagsuko sa pag-asang babalik pa ang kanyang anak. Ngayon, sa unang pagkakataon, tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak sa tinig ng isang ina. Joey, anak, nandito na si nanay. Joey, umalingaw-ngaw ang kanyang pagtangis. Sa labas, yumuko ang mga kapitbahay. Maging si Hepe Aguilar na sumunod hanggang doon ay yumuko rin. Niyakap ni Mang Nestor ang kanyang asawa at dahan-dahan niyang kinuha ang lumang bag na hindi niya binuksan sa loob ng 10 taon. Sa loob, naroon ang itim na toga at mortarboard na maayos na nakatupi. Kinuha ni Mang Nestor ang mortarboard at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng kabaong kanyang anak. Joey, mahina niyang tawag. Ang mortarboard mo, iningatan ito ni tatay sa loob ng 10 taon. Ngayon, sayo na ito. Kinabukasan, nagpadala ang UP College of Business Administration ng isang diploma sa Pampanga. Ang diploma na dapat ay iginawad noong ika-24 ng Pebrero, 1995. Dahan-dahang inilagay ni Aling Celia ang diploma sa harap ng litrato ng kanyang anak. Joey, ang galing-galing mo, graduate ka na, anak. Proud na proud si nanay sa'yo. Ang itim na toga at mortarboard na naiwan sa isang bakanteng upuan 10 taon na ang nakalipas ay sa wakas ay nakahanap na ng kanilang hantungan. Ang katahimikan ng taglamig na iyon ay sa wakas ay natapos na. Sa lumang folder ng kaso, sa tabi ng numero nito, isinulat ni Hepe Aguilar ang huling linya. Kaso sarado, biktima, natagpuan, suspect, nahuli. Sa bakuran ng maliit na bahay sa Pampanga, matagal nang namumukatkat ang rosas. Ang mahabang taglamig ng isang pamilya ay sa wakas ay nagwakas na